Sa isang baybayin sa Pilipinas, matatagpuan ang isang lalawigan na hindi lamang mayaman sa kalikasan, kundi pati na rin sa kasaysayan. Mga simbahan na naglalaman ng mga kwento ng pananampalataya, kultura at pagtsatsaga ng buo sa kanyang kasaysayan. Ang bawat pader ay may mga kwento ng debosyon at ang bawat detalye ay nagsasalaysay ng mga panahon ng kolonyalismo, digmaan at pag-unlad. Halina't sumama sa isang makasaysayang paglalakbay at tuklasin ng mga simbahan na naging buhay na saksi sa paghubog ng Pangasinan. Simulan natin ang paglalakbay sa munisipalidad ng Manaoag. Ang misyon ng mga misyonaryong Agustiniano ay nagsimula ng manghikayat ng mga tao sa Kristyanismo sa lalawigan ng Pangasinan. Isa sa mga misyon na ito ay matatagpuan sa Santa Monica na siyang dating pangalan ng Manaoag. Ang pangalan ng bayan ay nagmula sa salitang Pangasinan na mantawag na nangangahulugang tumawag. Ayon sa kasaysayan, isang magsasaka ang nakakita ng isang babae na may buhat na bata sa tuktok ng puno. Ang babae ay nagsabi sa magsasaka na magpatayo ng simbahan sa aking karangalan at ang aking anak ay makakatanggap ng maraming biyaya sa lugar na ito. Ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag ay matatagpuan sa tuktok ng isang burol sa bayan ng Manaoag. Sa loob ng simbahan ay matatagpuan ang isang statwa ng Birheng Maria na gawa sa ivory na mula pa noong ika-17 siglo na kilala bilang Inang Birhen na Manaoag o Apo Bakit. Ang mga misyonaryong Agustiniano ang nagpatayo noong unang kapilya noong 1600s. Ngunit ang komunidad ay lumipat sa kasalukuyang lokasyon matapos silang matakot sa tribong Igorot na nagbanta sa kanila. Ang simbahan ay nakaligtas sa maraming banta sa paglipas ng mga taon. Ang Manaoag ay itinuturing na pinakamahalagang lugar ng debosyon sa Pangasinan at tinaguri ang Catholic Mecca ng bansa. Dumarayo ang mga deboto sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary taon-taon. Ang kapistahan ng mahal na ina ng Manaoag ay tuwing ikatlong Miyerkules ng pagkabuhay. At ang pangkalahatang kapistahan ay sa Oktubre, ang buwan ng banal na Rosario. Ayon sa mga kwento, ang Birheng Maria ng Manaoag ay nakapag-perform na ng mga himala, tulad ng pagpigil sa isang sunog, pagbabalik buhay ng isang batang patay na, at pagdudulot ng ulan sa panahon ng tagtuyot. Ang mga himalang ito ay nagpatibay sa pananampalataya ng mga deboto at nagbigay diin sa patuloy na kahalagahan ng Manaoag bilang isang sentro ng relihiyosong debosyon at spiritual na gabay. Noong 2011, ang Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag ay formal na ikinabit sa Papal o Papal Basilica of St. Mary Major sa Roma. Ang simbahan ng Manaoag ay hindi lamang isang mahalagang lugar para sa mga Katoliko, kundi pati na rin sa isang simbolo ng pananampalataya, lakas at pag-asa ng mga tao sa kabila ng pagsubok at hamon sa kasaysayan. Tayo naman ay dumapo sa sumunod na bayan, ang Dagupan. Ang Dagupan ay matatagpuan sa baybayin ng Pangasinan. Noong 1583, itinatag ng mga misyonaryong Agustiniano ang unang bayan dito at tinawag itong Baknotan. Subalit, sa paglipas ng mga taon, napalitan ng pangalan ng bayan sa Nandaragupan, na nangangahulugang kung saan nagkikita-kita ang mga tao. Noong 1947, naging lungsod ang Dagupan sa pamamagitan ng Republic Act No. 170, na tinatawag na City Charter of Dagupan. Mula noon, patuloy na umuunlad ang lungsod. Sa kabila ng maraming pagsubok, tulad ng mga kalamidad at mga digmaan, nananatiling matatag ang simbahan. Isa sa mga makasaysayang kaganapan na naganap sa simbahan ng Dagupan ay noong 1898 sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Dito naganap ang huling laban ng mga Katipunero laban sa mga Kastila.
Ang simbahan ay nagsilbing saksi sa mga makasaysayang kaganapan ng bansa. Noong dekada 1940, ang simbahan ay pinagtibay at pinalakas upang mapanatili ang mga ritual at serbisyo ng pananampalataya para sa mga deboto ng Dagupan. Ang Dagupan ay kilala sa buong bansa bilang bangus capital dahil sa mataas na produksyon ng bangus. Ang industriya ng pangingisda at bangus farming ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga-Dagupan. Ipinagdiriwang tuwing Mayo ang Bangus Festival, isa sa pinakamalaking pista sa Pilipinas, na nagpapakita ng pagmamahal ng mga tao sa kanilang produkto at kultura. Ngayon naman ay tayo'y pumunta sa kabisera ng lalawigan ng Pangasinan, ang Lingayen. Noong unang panahon, may isang puno ng sampalok na matayog na nakatayo sa gitna ng bayan ng Lingayen na nagpapaliit sa iba pang mga puno. Ang mga dumadaan ay humihinto at tumitingin ng may paghanga sa dalubhasang punong ito. Nang tinanong sila kung anong daan ang tinahak nila pauwi, ang sagot nila ay Lingayen, isang pangalan na hango sa salitang Pangasinan na lingawan o tumingin pabalik. Mula noon, ipinanganak ang pangalan ng bayan. Ang bayan ng Lingayen ay ang kabisera ng lalawigan ng Pangasinan. Dito matatagpuan ang mga pangunahing tanggapan ng pamahalaang pambansa at panlalawigan. Kabilang na ang Capitol Building na nagsisilbing opisina ng gobernador, vice-gobernador, mga membro ng konseho at ang sesyon ng sangguniang panlalawigan. Matatagpuan din dito ang Urdua House na opisyal na tirahan ng gobernador ng Pangasinan. Itinatag ang Lingayen noong 1614 ng mga misyonaryong Agustiniano at mga Kasila na nagplano na gawing kabisera ang Pangasinan. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan, naging saksi ang Lingayen sa ilan sa mga pinakamatinding labanan ng gera. Nang pasukin ng mga Hapon ang lalawigan, naging pangunahing target ng kanilang pagsakop ang Lingayen dahil sa estratehiyong lokasyon nito. Dahil dito, ang Lingayen, pati na rin ang mga baybaying bayan ng Pangasinan ay naging saksi sa isang pinakamalaking puok-lusob ng mga alis noong ikalawang digmaan pangdaigdig. Lingayen was the site of some of the bloodiest battles of World War II. Ang pista ng Lingayen ay pinagdiriwang tuwing unang linggo ng Enero bilang pagkilala sa tatlong hari na kilala bilang mga patron na santo ng Lingayen. Kaya't ang pagdiriwang na ito ay tinatawag ding kapistahan ng mga Epipanya o kapistahan ng tatlong hari. Ang kasaysayan ng Lingayen ay isang patunay na tibay ng lakas ng komunidad. Mula sa pagiging kabisera ng Pangasinan noon, panahon ng mga Kastila hanggang sa pagiging pangunahing puok-lusob ng Allied Forces sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Lingayen sa kabila ng pagsubok ay patuloy na bumangon at nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahal ng bayan. Tayo naman ay dumako sa may pinakamatandang simbahan sa lalawigan, ang Binmaley. Ang bayan ng Binmaley ay nakuha sa pangalan mula sa paredalang Pangasinan na Nanmaliw Yabalay, na nangangahulog ang isang lugar na naging bayan. Paniniwala ang bayan ay dating bahagi ng Binantongan na ngayon ay kinilala bilang lungsod ng San Carlos. Ang parokya ng Our Lady of Purification, isa sa pinakamatandang simbahan sa Pangasinan. Ang simbahan ay nakatayo na sa Binmaley mula pa noong 1627. Una itong pinamahalaan ng mga Dominikano hanggang 1878. Bago ito inilipat sa pangangaral ng mga pari na diocesan hanggang 1932. Ang malawak na bakuran ng simbahan ay nagbibigay daan para sa mahabang paglalakad at paninilay habang pinapahalagahan ang tahimik na pamana na hatid ng simbahan. Ang simbahan na ito na minsang naging pinakamalaking simbahan sa lalawigan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Tayo naman ay dumapo sa panghuling bayan, ang San Carlos.
Noong 1587, bago pa dumating ang mga Kastila, kilala na ang San Carlos bilang Binalatongan, na nangangahulugang lugar kung saan masaganang tumutubo ang mga munggo sa tabing ilog. Sa mga pamayanan tulad ng barangay Mabalbalino, ang mga tao ay nakikipagkalakalan sa mga ngalakal sa Chino, Hapones at Indiano. Napakahusay nila sa pagsasaka at ang kanilang ginto ay palatandaan ng kanilang kasaganahan. Nang dumating ang mga Kastila, dala nila ang kanilang kultura, relihiyon at sistema ng pamamahala. Dahil sa mga pag-aalsa, inuutos ni Haring Carlos III ng Espanya na wasakin ang Binalatongan. Ika-4 ng Nobyembre, 1780, pinalitan ito ng pangalang San Carlos bilang parangal kay San Carlos Borromeo, na ang pista ay eksaktong araw ng paglipat ng bayan sa kasalukuyan nitong lokasyon. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Binalatongan noon ay ang pinakamalaking kampana sa Pilipinas. Ngunit ayon sa alamat, ang kampana ay lumubog sa ilog habang inilipat ito at sinasabing binabantayan ngayon ng isang sirena. Ang simbahan ay unang itinatag ng mga misyonaryong Agustiniano noong ika-18 siglo bilang bahagi ng kanilang misyon na magtayo ng mga simbahan at magikayat ng Kristyanismo sa buong lalawigan ng Pangasinan. Sa kabuuan, ang dokumentaryong ito ay nagbibigay liwanag sa makulay na kasaysayan ng Pangasinan na tinitibay ng mga simbahan bilang mga saksi sa pananampalataya, kultura at pagbabago. Mula sa mga makasaysayang istruktura hanggang sa mga kwento ng komunidad, ipinakita ng dokumentaryong ito ang malalim na ugnayan ng mga tao at kanilang mga simbahan sa paghubog ng identidad ng lalawigan.